I think about your love and the sunny evening before we used to share, looking through the memories in my mind. Since I laughed and cried and thought it over, and now I realize that it's never over, only set aside. Oh, it's you, sweet baby, I will never be free from your embrace. Sweet baby, only hoping it's not too late to try, right by your side. Napakasarap ma-in love. Yung pakiramdam na gigising ka sa umaga na siya agad yung papasok sa isip mo tapos biglang may magte-text sa'yo na kahit simpleng good morning. Naku, nag-uumapaw na sa saya yung puso mo. Iba talaga yung kilig and happiness na nararamdaman natin kapag kasama yung taong mahal mo. Yung kahit wala pa siyang ginagawa, alam mo, kiliging na tayo dyan sa kanya. Basta mapatingin lang siya sa'yo at mag-smile. Tapos, ang laban, di ba? Kasi nanalo na siya sa puso mo. At kung usapang in love lang din naman, na ay napakaswerte ko sa asawa kong si Steve for always making me feel so special. Thanks, Steve, na kahit mag-asawa na kami, araw-araw pa rin niya akong nililigawan. Lagi nagbibigay ng compliments. Nag-uumapang talaga ang kilig naming tatlo. Pero alam nyo ba na hindi lang tayo ang kinikilig dahil meron sa ating kada ang mag-share din naman ng sweet memories and love stories na meron sila. Eto ha, isang kada natin siya sa audience, hindi po naging hadlang ang 19-year gap ng kanilang edad para maipadama nila sa isa't isa ang kanilang pagmamahal. Mga kada, para ikwento sa atin ang Rowena Jose love story live sa audience, sina Rowena and Jose Bonite. Good morning po! Good morning, Miss Rowena at Sir Jose. Saan po ba kayo nagkakilala? Through text po. Through text? Paano po nangyari yun? Way back 2006 po. Yung isang, actually hindi ko rin kakilala ang may kakilala yung siya. Tapos, parang nag-greet ako sa isang newspaper, happy anniversary, ganyan. Tapos, sabi nung kakilala niya na nakabasa ng newspaper, may kakilala ako, baka gusto mo siyang maging ka-textmate. Sabi ko, okay lang naman po. Basta siya yung unang magte-text. Siyempre, girly-girly, ganyan. Ano po nakalagay dun sa newspaper? Siya, parang ginread ko kasi INC kami. So, sabi ko, happy anniversary, dako ng PNK, ganon. Tapos, yung gwardiya sa lokal nila, ay nagbabasa pala nung newspaper na yun. Okay. Tapos, tinext ako. Sabi niya, meron akong kakilala, baka gusto mo. Sabi ko, walang problema. Sabi ko, okay lang naman po. Okay. So, si Kuya Jose, nag-text agad-agad po ba? Or nag-hesitate din po ba kayo? Mike po. Hindi naman agad-agad. Siguro mga after a day pa po yun. After a day. Pinag-text ka po nung kaibigan ninyo? Hindi, actually nabanggit niya rin yun. Tapos sige, siguro wala namang masama. Itatry ko din. Okay. Ano po yung tinext nyo? Karaniwan po siguro yung hello, hi. Ganun naman po talaga eh. Teka, bumati lang naman ng happy anniversary dun sa dun sa distrito. Kayo po ba'y naghahanap ng pag-ibig noong mga oras na yun? At that time po, single naman. Kaya lang medyo, may age gap na kami. Kaya siguro yung pagte-text ay medyo mas magaan na po yun. Hindi pa nakikita yung itsura. Kaya medyo disguise pero po. hindi nyo pa alam na meron kayong 19-year gap. Age gap Hindi po. Wala pa pong ganun. So, pagkatapos po mag-hi, hello. Ano pong sinagot ninyo, Ma'am Rowena?
siguro yung isa sa reason bakit ako parang na-curious sa kanya, pag nag-detect siya, it's either in English or in Spanish, pero light lang. Tapos sabi ko parang tali-talino. Actually, kapag ako ay, pag nag-detect siya, ang lalalim, sabi ko, matalino to, sabi ko. Di naghanap akong dictionary kasi kasi medyo malalalim, parang first time kong narinig or nabasa yung mga words na ginagamit niya. Parang na-curious ako, tapos text kami. Tapos dumating doon sa puntong nagtatanungan na kami, sabi ko, ilang taon ka na? Ang sagot niya, may trabaho ako. Parang layo ng sagot. Next question. Sir Jose, parang hindi niyo po sinagot yung tanong. Sinasagot ko naman po, sabi ko, next question. Magaling. Nag-aalinlangan po kayo, Sir Jose, dahil po sa edad. Ganun po ba? Siguro, kasama na rin, medyo fun eh. Pero bakit niyo po naisipan na i-text po si Ma'am Rowena in Spanish? Hindi naman po masyado. Ikaw lang ba? Ano po ba yung mga Espanyol na pinakawalan ninyo? Na naintriga tuloy si Ma'am Rowena sa inyo? Como estas? Sabi niya ganun, hola, senyorita, mga ganun. Ay, sweet! Maganda palang strategy yun, Sir Jose. Marami matututunan mga kada natin dito. At pagkatapos ng ilang buwan pong pagtitext kayo, nag-agree na mag-meet face-to-face? Ano po, September, first time namin nag-meet birthday niya, September 19. Okay. Ay, belated! Happy Kahapon birthday lang po. pala. Yung isang araw this Thank week. you. Oo, Ay, hindi. last Tuesday. Tuesday. Oo, last Tuesday birthday niya. So after how many months of texting po Nag-start po kaming mag-textmate mga around May. Tapos finally nag-set kami ng date, birthday niya. Wow, sweet naman ni Sir Jose. Tapos po, kwento ko lang. Kasi nung first time kaming magkikita, on the other side siya ng street nakatalikod siya. Sabi ko siya kaya yun. Sabi ko, Ay, wala pang picture na wala po, hindi pa po uso yung picture noon. Talagang text lang. Kasi ano pa lang yung parang keypad na analog. Hindi pa digital yung Wala pa Wala mga pang photo-photo. cellphone. Parang yung mga blind date nowadays na hindi mo alam yung kung sino yung meet mo. Tama. beeper paggamit. Hindi Hindi naman daw. Grabe naman kayo. Keypad pa lang po, keypad. Siguro po Keypad po. 5110 na noon. Wala pang cameras. Analog pa talaga. Tapos, So, May, tapos September, nagkita. Nakatalikod. Ano po yung first impression? Nung di nakatalikod siya, sabi ko, tumawid ako. Tapos sabi ko, ikaw ba si Cabiner? Sabi ko gano'n. Tapos nag-shake hands kami. Ang grabe yung kamay niya. Napakalamig. Sobrang lamig. Tapos may dala siyang motor nun. So, parang punta kami ng Star City, gano'n. Sino nagplano siya? Or Parang random lang walang plano-plano. Pero, Ma'am Rowena at Kuya Jose, nung nagkita kayo for the first time, was it talagang everything na you thought? Ang totoo po niyan, through texting pa lang, sabi ko, parang siya na. Text. Tapos, di nagkita kami. Parang inaccept na lang niya gano'n. Tapos later on, tinanong ko siya kung, nung bang nagtitext pa lang tayo, may nararamdaman ka na. Sabi niya, wala. Wala daw. Nag-meet kami, siguro umabot ng mga ilang buwan. Tinanong ko siya, nung bang ilang mga buwan na yun, may nararamdaman ka na. Sabi niya, wala rin. Kailan po kayo may naramdaman? Sir Jose. Kuya Jose. Parang, pag nagbibiruan nga kami, sabi ko, parang ako nanligaw sa'yo So, kailan ka na-develop? Ka, Jose?
Sabi naman po, kuha naman po yun eh. Sabi nga, pag kahit na hindi naman agad-agad, sabi nade-develop naman yun. Paunti-unti po, ganun. Nung nakita niyo siya, Wala pa din po. di pa rin. Wala pa rin. Wala pa din. Pagkatapos ng ilang buwan pa na-develop si Ka Jose. Sabi niya kasi noon, parang nagda-doubt siya baka magugustuhan ko ba siya o ano. Kasi nga, dahil sa age gap. Kumbaga, kung sakaling ma-turn down siya, at least hindi masakit. Kasi parang... Wala siyang ininvest na pakiramdam. Ganun. Oh. Pero, yun pala, parang pinoprotektahan lang ni Sarili niya. Ka Jose ang kanyang puso. Ganun po. Ganon. Pero ngayon po, ilang taon na po kayong kasal? Magpo 14 years na po. May tanong ako. At hindi naman po nagiging hadlang yung 19-year age gap ninyo po. Kahit naman po, ni minsan wala naman pong naging chance na laging hadlang yon. Siguro nung nag-uumpisa, parang paano ko magugustuhan daw, ganyan-ganyan. Kasi nga, napakalayo yung age gap. Para sa akin kasi ang importante yung nararamdaman eh. Rowena, Jose, may tanong ako. Sino ang unang nag-I love you sa inyong dalawa? Eh since wala siyang nararamdaman, ako yun. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!